medyo masikip. Ayan guys, so magpapa-PMS tayo today dito sa Vogue Emus. Odo natin ngayon is 6,000. Pangalawang beses pa lang natin magpapa-PMS. So yun, so may tropa din pala na may viewer tayo nagtatanong kung magkano daw yung usual gastos pag magpapa-PMS. Sabi ko depende. Minsan depende sa langis na gagamitin mo. May mga mura naman dyan pero quality. So yung gamit natin ngayon, napapalagay natin is yung AMS oil. And wala pa tayo masyadong actual na proper na review dito sa unit natin sa Vogue 525 DSX. Pero recently nakita ko sila Makina, sila Nars Lagalag, sila Herca Aromoto. Nagpunta sila ng Vogue Factory. Kasama pala si syempre si Katoto J Mac for the views. For the views. Dapat may ganun, may kamay. Kung na-impress naman sila, maganda daw yung facility ng lawn scene. Sobrang high-tech daw. Makita ko nga sa video ni Sir Zach. And speaking of Sir Zach, nakakatuwa yung podcast episode nila. Napanood ko lang sa YouTube yung dalawa nila, Kuya Kim. So yung interview ni Kuya Kim si Sir Zach, share ko lang, yung pala is yung Yellow Cab, yung pizza restaurant, hindi siya pala foreign brand or foreign franchise. So yung unang owner daw ng Yellow Cab gumawa niyan is nahilig talaga sa scooter, sa motor. Tapos tropa ni Kuya Kim Atienza yung gumawa nun. So gumawa sila ng medyo masikip. So ang nangyari, sige, Vespa days nila, nakalimutan ko yung unit So si Kuya Kim Atienza, meron siyang yellow na parang Vespa type Tapos nagyan niya ng checkered na white. So nagmukha talaga siyang taxi from New York. So yun pala, yun yung naging inspiration ng owner. Sir Eric pa yata yung pangalan nun, basta parang ganun. Yung scooter ni Kuya Kim yung naging inspiration para lagyan ng mga scooter na dalaw yung mga shop or mga resto ng Yellow Cab. May ganong point of view. Tapos ito, alam ko si Sir Zach kasi Lucero is from Hungry Young Poets to Barbie's Cradle to Imago. Doon nagsanga-sanga. Siyempre bilang tagapakinig talaga ng NU107 dati. So naririnig na natin yan sila Sir Francis Brew. So doon tayo nakadiscover ng mga bands na bago. Actually parang doon ko yata narinig ang Urban Dub sa NU. From banda to DJ. Kasi ngayon nabuo niya yung naging legacy din talaga yung makina. So nagkaroon ng actual event, diba? A yearly event. And marami pa. So idol yan si Sir Zach. Walang bias. Totoong tao, parang genuine siyang tao So nakakatuwa na yung marinig yung story niya. Pinaka napulot ko sa episode na yun, yung pilot mindset. Sabi na karamihan kasi pag sinasabi pag nagmamotor, hindi, darating din yung araw, sasemblang ka din, aksidente ka din, diba? Ganun. Imbis na ganun yung mindset, ba't di na lang daw baguhin huwag mo isipin yung mga aksidente, kundi mag-ingat na lang palagi. Yung sinasabing pilot mindset ni Kuya Kim, yung mga pilot, diba? Siyempre ang laki ng aeroplano nila dinadala, minsan 747. Tapos siyempre lagi silang may dalang maraming tao, maraming pasahero, crew. And ang laging mindset daw ng mga pilot is to take off and land the plane as perfect as they can. So ganun din dapat tayo mga riders. Kunyari aalis tayo, dapat as much as possible isipin natin na may pamilya tayong babalikan, na makakabalik tayo in one piece, walang galos, walang anuman. And also with the help of education about riding a motorcycle. Hindi basta lang marunong ka na magbike, nakapag-motor ka, okay na. So sinasuggest pa rin ng karamihan na mag-schooling talaga, riding school. Ako hindi naman ako nag-riding school, pero may experience kasi ako sa motor. Naka-scooter ako before na may muntik tayong masagasaan na tao. So
After na naganap ako ng way kung paano. So wala pa namang schooling noon. I mean, wala pang masyadong sikat na school sa pagkakaalam ko. Alam ko Honda pa lang that time. Ang nangyari is I stumbled upon RG Community, no? At that time sila sila Sir Martin Misa, no? Sobrang solid ng experience ko dun. So shoutout sa mga RG community. Kahit ano pa yan, pusong RG or anything. So kasama ko yung mga kaklub ko, no, sa Honda Beat, PGMFI. Ang pinakamaganda experience ko dun is yung parang may meet up pa sa J. Vargas noon, madaling araw, alas 3 yata, nandun na kami. Papunta sa training area, which is that time sa Rizal kami. Yun, so solid na experience, buong araw siya. So ang ginagawa talaga sa RG community guys is may lecture kami ng safety riding, tapos is may actual, may practical lessons talaga. Basta yun, ma-enjoy nyo kasi iba-iba yung tinuturo. Paano ka may angkas, paano ka magpipivot, paano ka magpa-brake, paano ka magbabalanse. So shoutout sa mga kabatch ko, no? Batch 23 Magbangis. This is RG Amak 3264. Shoutout sa mga kapatid nating rider dyan. Dami rin tayo naging kaibigan dyan. Sila Derek, sila Joward, sila Big Daddy, yung mga head ng Las Piñas. So shoutout sa inyo guys. Mabuhay kayo. So yun, kailangan lang talaga safety riding, matuto ng safety riding. Maralim din yung actual na motor kung paano i-handle. Mapa-scooter man yan, big bike, underbone. Nasa imus na yata tayo kasi traffic na. Check na lang natin. So, mainit pala dito, no? Kala ko kasi uulan na naman. Ayan guys, nakarating din. Nawakas. Sabay ang traffic. Meron lahat. Oo, kung may issue dito, Kasi hindi dapat iilaw. yung papalo para dito, hindi katugma niya dapat manti. Buhay naman. Okay naman. Tapos din, hindi tayo nakauwi. Okay na kayo, Tony? Yes po. Salamat, thank you. Salamat eh. Bye-bye. Edit ko to. Salamat. Uwi na tayo. So, mangyayari, isabisohan na lang nila ako kung nandito yung isang demo unit na Boach 525 para matesting talaga yung panel kung yun yung sira. Under warranty pa naman, so yun yung maganda. If ever papalitan yung panel, yung pyesa. Kasi nagbi-blink siya eh. Kaso matagal, ay umiilaw, kaso minsan nawawala. Tapos ang problema nun, hindi siya nagbi-blink. Pag nag-turn signal ka, hindi siya nagbi-blink. Iba dapat nagbi-blink katulad ng mga sa scooter. Ito hindi. Naka-steady siya. Pag gumagana, naka-steady. So yun yung weird. So chinek ni Kuya Tony, okay naman yung mga connector, wala namang sira, walang corrosion o ano. So yun, baka check yung panel, baka tingin niya yung panel yung may tama. So if ever, papalitan nila yun. So good job, Boach. Sabihan na lang nila ako pag nandito yung unit para hindi na ako pumunta ng Caloocan kasi medyo malayo din. Batsi na tayo, time check 12:30. So mating tayo dito mga 10:30, 11. Wala naman tao kasi. Ayan, hideout na tayo. Salamat at napaaga tayo today. At hindi na rin masyadong naulan. Ay, actually wala nang ulan. Sa traffic dito, plano ko dumaan ng tayo ng patindig araw siguro. Ano tayo? Imus Boulevard.
Ayan guys, no? So sobrang salamat kala Kuya Tony sa pag-check ang ating unit. So gagawan daw nila ng ano pala, gawin nila ng warranty report kasi under warranty pa yung motor natin para lang maabisuhan yung Vogue na yun nga, may issue yung panel natin. Wala naman talaga sa aking issue yan. Nakakalimutan ko na nakasignal pala ako. Sobrang minor naman. Medyo nakakatuwa, no? Kasi helpful naman sila ate, sila Miss Rachel, sila Kuya Tony sa atin kung ano yung pwedeng gawin. Yun, shoutout sa Vogue Imus. Pwede rin pala kayo mag-test ride ng mga unit dun guys. Pwede dun para matesting nyo rin yung iba-ibang bike nila. Nabenta sa kanila actually yung SR150, yung scooter nila na GT. Tsaka ito yung adventure bike nila syempre, yung 525 DSX. Try natin dumaan dito pa uwi, pabalik ng Mendez sa dadaan dito sa Imus Boulevard. Dito pala yung ano, City Hall ng Imus. Laki in fairness. Shoutout sa mga taga Imus. Alright guys, so dito na lang natin tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-PMS. Bali nga pala, binayad lang natin is around 250 pesos kasi under preventive maintenance pa rin tayo. So wala tayong binayaran kundi yung labor lang. Yung oil ako na bumili sa Shopee, AMS oil. So far yung vibrate okay naman. Mas parang feeling ko mas smooth siya or dahil bago lang. So yun, sobrang solid ng Vogue. I mean, for that brand na maasikaso after sales, yun yung pinaka-panalo na, pinaka-importante. Again, maraming salamat sa pagsama. Please comment, like, share, subscribe. Meron din tayong Facebook, Smart Nomad. Shoutout nga pala kay Ocean Riku, yung pinaka-maangas naming pamangkin. Yun guys, it's been a good day. Pauwi na tayo ng Mendez. It's time check is 1 o'clock. And till the next video, ride safe. Peace.